Malik. Wait lang, sir. Nagkakaroon natin. Okay, sir. Teacher Des. At sir, wait lang. Maglalagay lang ako Ay, mouse. okay. Bumagsak kasi yung laptop. Parang ayaw ng pindot-pindot. Ayan. Baka pwede. Akala ko kasi na pinindot mo na tapos na-stop. Baka mamaya ako lang yung lang nakastop. Ayan, sir. Okay na. Ayan. So, mga parents, gumawa po kami ng Facebook page. Isasend po ng bawat teachers yung link po namin para po ma-follow nyo po ang ano po dyan, yung mga Zoom meeting po natin ngayon po, katulad nito ngayon, recorded, doon po namin ipopost para po anytime po na gusto nyong balikan o kung meron po kayong gustong tignan po ulit na orientation, makikita nyo po doon. So, doon din po tayo ngayon naka-FB Live po. So, i-like nyo na lang po and i-follow para po pag may mga notifications po, may announcements po kami ng mga kinder teachers, makikita nyo din po doon yung mga meetings po natin ngayong module meeting. Next po, Teacher Des. Ako na ba yan? Sa akin ba Yan yan, sir? po, for reminders, panatilihin po nating nakabukas ang mga camera, i-mute po yung microphones. Kung may mga katanungan, maaari lamang po mag-chat sa chat box at sasagutin ang inyong katanungan pagkatapos po ng presentation. At maaari din po tayong mag-screenshot ng mga slides at isulat ang mahalagang impormasyon na nabanggit ng guro. Next po. So for attendance naman po, sinesend na po namin yung link po sa ating group chat, dito po sa Zoom na chat, or kung nasend din po ng teacher po natin sa mga group chat po, paki-send na, ano na lang po, sagutan. Salamat po. Next, teacher. Ayan. So sa ating mga agenda po ngayong araw na to, unahin po natin na pag-uusapan ay yung distribution of supplementary worksheet week 2 to week 8, quarter 1 module week 2 and 3, supplementary worksheets week 2 and 3, at pagsagot sa mga katanungan. So yan po yung ating mga pag-uusapan po ngayong araw na ito. Teacher Des, next po. So para na i-discuss po yung distribution of supplementary worksheet week 2 to 8, tinatawagan ko po si Teacher Grace, distribution of supplementary worksheet hanggang paalala at supplementary worksheet week 2. Teacher Grace. Okay, so good afternoon po, dear parents and sa ating mga learners na kasama ng ating mga magulang. So para po sa ating distribution ng supplementary worksheet week 2 to 8. So ito po yung karagdagang gawain para sa mga bata dahil kung napapansin nyo, maiksi po yung module natin, kaya magbibigay po kami ng supplementary worksheet. Okay, magsisimula po tayo sa week 2 hanggang week 8 kasi natapos na po natin yung week 1 natin. Next, Des.
Okay, so kailan po ba natin kukunin yung supplementary worksheet natin? So, ang pagkuha ay September 20, 2021 or sa Lunes po. 1 hanggang alas 3 lang po ng hapon. Magdala po ng mga sumusunod, photocopy ng birth certificate, PSA, NSO o local po. Sariling ballpen, kailangan din po ng ating sariling ballpen. Next, Teacher Des. Teacher Grace, para yun sa mga hindi pa nakakapagbigay ng PSA, Opo. no? Yung Opo. bukas, yung magdala. Kapag bigay na po kayo dati sa mga advisors nyo, no need na po na magdala. Para lang po sa mga hindi pa nakapag-abot sa mga advisors po nila. So, para sa paalala, una, sundin ang itinakdang araw at oras para sa pagkuha ng printed worksheets. Uulitin ko po, sa Lunes, 1:00 hanggang alas 3 ng hapon lamang po. Pangalawa, huwag kalimutang lagyan ng pangalan sa unang pahina ng module at mga worksheets. Pangalan po at sections po. Halimbawa po, Desiree Bigonia, Kinder Orange. Ganun po, para po hindi nawawala yung mga module ng mga bata. Po ay naka-face mask, naka-face shield, may dalang sarili. Next, Teacher Des. Sa akin na ba to, Teacher Angel? Si Teacher Michelle na po. Good afternoon po. Para po sa schedule ng Module 2 at pagpapakilala ng aralin hanggang gawain 3, Teacher Michelle. Yan, sure. Okay naman, sure. Sir Michelle, naka-mute siya, sir. Okay na, Teacher Michelle. Ayan, narinig ko ba ako? Yes, sir. Naririnig na ako, Chair. Oo, sir. Rinig ka na po. Good afternoon Wait po, lang, Chair. Sige, Oo. sige. Wait. Okay Kasi yung live. Wait lang, Chair, kasi in-end ko yung live. Wala kasi sila nakikita. Wait lang, Chair, ha? Okay. Ko. Ano ka nangyari? Wait lang. Mabilis lang talaga to, promise. Wait lang, CR lang din ako, ah. Okay na, Teacher Kim. Sige, Chair. Sabihin mo lang kami, ha? Lang pa. Wait lang, parents, ha? Kasi hindi ko alam ba't nagbago na kung live. Nakikita kaya Parang sila. putol nga siya, Teacher Kim. Kaya nga, sure bakit dito iba yung sa ano natin, FB page? Ewan ko. Sir, check nyo yung bago. Iba yung nasa screen. Ikaw nga ako mag-share. Ako
Ano nasa screen na bago? Wala pa ata si teacher din. Hello, Chair. Paano mo na yung This is the teacher record? desk. Ayan na. Okay na. Okay na, Chair. Okay na. Sige, tuloy na kayo. May sounds din. Okay na? Ay po, titin ko po para sa sasagutan sa Module 2 sa Week 2, Teacher Michelle. Okay na. Lecture, pa-check na. Nasaan ba? Nakamute nga si Teacher Michelle, Chair Des. Ayan, magandang hapon po sa lahat, mga parents and teachers. So ito po yung mga sasagutan sa module para sa ating week 2. So sa September 20, sasagutan nyo po ay ang aralin at sagutan ang pagpapakilala ng aralin pahina 3, sagutan ang gawain isa sa pahina 4, at worksheet week 2, day 1. Ayun po yung ipapimigay namin sa Monday yung worksheet po. And then September 21, Martes, sagutan ng gawain 2 sa pahina 5, sagutan ng gawain 3 sa pahina 6 to 7, at worksheet week 2, day 2. And then September 22, Miyerkules, non-curricular activity. So wala pong gagawin ng bata dito. Pero po, pahinga po nila yan. Pero pwede nyo pong ipatuloy yung mga gawain na hindi po nila natapos ng Monday or Tuesday po. And then review lang din po. And then September 23, Huwebes, sagutan ng gawain 4 sa pahina 8, aralin at sagutan ang tandaan pahina 9, at sagutan ang worksheet week 2, day 4. September 24, Biyernes, sagutan ng pag-alam sa natutunan sa pahina 10, sagutan ng pangwakas na pagsusulit pahina 11 to 12, at sagutan ng worksheet week 2, day 5. So hindi po kayo malilito kasi may nakalagay po sa worksheet na kung day 1 po sasagutan, 2, 4, at 5. Wala po tayong day 3 sa worksheet kasi yan po ay non-curricular activity sa mga bata. Next po. Next slide, please. Ayan, ito pong ating quarter 1, week 2. Pag-unawa sa sarili at damdamin. Next po. Yan. Ito po yung kanilang gagawin sa September 20, Lunes. Pagpapakilala ng aralin. Panuto, lagyan ng check ang mga larawan na dapat sundin sa loob ng silid-aralan or sa bahay po. Ayan, unang larawan, lalagyan po ng check yung larawan po ha. Una, gumawa ng tahimik, itapon ang basura at magkalat. Alin po dyan ang dapat to po sundin or gawin ng isang bata sa loob ng kanilang tahanan or kahit sa school po. Ayan. Meron naman po nakalagay na description sa bawat pictures po. Next po. Ayan. Ganun pa rin po sa Lunes, gawain isa. Panuto, dilaw ang bituin na nasa tabi ng larawan ng gawain na kaya mong gawin. Ayan, bilang bata, alin daw po dyan sa mga gawain na nasa larawan ang kaya mo nang gawin. So kukulayan lamang po yung bituin o yung star kapag nagagawa po ng bata. Kapag hindi niya po nagagawa, wala po kayong kulahayan na kahit ano po. So ang makikita lang po namin dyan ay dilaw kapag nagagawa ng bata ang mga gawain na nakasaad po dyan sa larawan. So unang larawan, kaya na ba ng bata na magliligpit ng kanyang higaan or tumulong sa pagliligpit ng gawa ng higaan? Pangalawang larawan po, kaya na ba niyang kumain mag-isa?
Pangatlo, kayang maglaro mag-isa. Sa bandang ibaba naman po, kaya na ba niya magsipilyo ng ngipin na mag-isa? Kamunod po, kaya na ba niyang maligo mag-isa? At sa huli po ay ang magdasal. Kaya na po niya ba magdasal ng mag-isa? Ayan po. Yellow lang po ha, dilaw lamang po ang gagamitin na kulay. At yung magagawa lang po ang dapat kulayan. Wag po lahat. Kapag hindi kaya, wag po kulayan. Ayan. Next picture. Yan. Para naman po sa September 21 Martes, ito po yung gagawin nila. Gawain 2. Panuto, gumupit ng mga larawan na nagpapakita ng mga kaya mong gawin at idikit ito sa loob ng bahay. Paalala lamang po, tulungang gumupit ng mga larawan ang inyong mga anak ng mga gawain na kaya na po nilang gawin at ipadikit ito sa loob ng bahay na nasa larawan po. So pwede po kayong, kung mayroon po kayong mga extra book na hindi na ginagamit or kaya pong kaya pong mag-print, ayan, pwede niyo pong gamitin yun para may maidikit po na larawan sa loob ng bahay. Yung mga, ganun po ulit, tanungin ang bata kung ano po yung kaya nilang gawin or observable naman po sa inyo kung ano na po ang kayang gawin ng inyong mga anak mag-isa po. Ayan. Ayun lamang po ang idikit sa loob ng bahay, mga kaya pong gawin. Tapos pwede niyo pong itanong sa kanila, for your review lang po, ayan, ano bang maidudulot sa kanila na na kaya na nilang gawin ang mga gawa nito mag-isa. Ayan. Gawain 3. Lecture. Yan, para ulit sa Martes din. Gawain 3. Panuto, kulayan ang mga larawan na dapat mong gawin sa loob ng paaralan or sa bahay. Ayan. O, sa unang larawan, naglalaro sa hagdanan. Tama po bang gawin yon? Ayan, nagwawalis ng mga kalat. Tumutulong sa pagwawalis. Kaya na bang gawin ng bata yan o dapat bang gawin ng bata yan sa loob ng bahay or sa paaralan? Next po. Yan. Ang kumanta o sumayaw, kaya bang gawin ng bata o dapat bang gawin po ng bata yan sa loob ng bahay o paaralan? Nagagawa na po ba nila yan? And then, ang huling larawan po ay ang pakikinig ng pagkukwento o sa mga storytelling po na ginagawa ninyo. Nakikinig po ba sila? Ayan, gusto po ba nilang gawin yan na makinig sa kwento or nagkukwento po? Ayan lamang po. Salamat po, Teacher Salamat Michelle. So para naman po sa i-discuss sa atin ng Module 2, at gawain 4 hanggang pangwakas na pagsusulit, tinatawag ko po si Teacher Chanda. Paalala din po sa tuwing Miyerkules, non-curricular activity po yon ng mga bata. So wala po silang gagawin or wala po kaming naka-assign na gawain para sa araw na yon. Ngayon po kung halimbawa meron pong hindi siya natapos na gawain at gusto nyo pong ipagawa ng Miyerkules, pwede naman din po yon. Bahala na po, depende na po sa inyong parents kung ipapagawa nyo po. At kung meron din pong mga ipanapagawa yung guro po ng araw na iyon. Okay po. So, Teacher Chanda, para po sa susunod na gawain. Sure, baka hindi ulit naka-mute si Teacher Chanda. Ay, unmute. Ayan. Ayan na si Teacher Chanda. Naririnig ako, Teacher Angel. Yes po. Magandang hapon po, dear parents and teachers. Para naman po tayo sa gawain natin sa Module 2, Araw ng Huwebes. Ito po yung gagawin ng mga bata. Una, ang gawain 4. Panuto, bilugan ang mga bagay na tumutukoy sa sariling pangangailangan. Sabihin sa magulang kung bakit mo kailangan ang mga ito.
Makikita nyo po dito sa larawan, may iba't ibang larawan dyan. Ipapabilog nyo lang po sa mga bata, ano ba dyan yung kailangan lang natin. Yun lang po yung bibilugan. Kung sa palagay nyo ang larawan ay hindi naman kailangan ng bata, huwag nyo pong lalagyan ng X. Kasi ang nakalagay lang sa panuto ay bilugan ang mga bagay na tumutukoy sa sariling pangangailangan. Kailangan po ay kung ano yung nasa panuto, yun lang yung gagawin natin. Uulitin ko po ha, kapag hindi kailangan ng isang bagay, wala kayong ilalagay. Next po, Teacher Angel. Ayan, para naman po sa tandaan, sa araw pa rin po ng Webes yun, ito po yung gagawin natin. Ang bawat bata ay may sariling pangangailangan. Mahalagang nasasabi ang bawat pangangailangan upang ito ay matugunan. Ganon din, magpakita ng tamang pagkilos o pag-uugali sa lahat ng pagkakataon na may paggalang at pagsaalang-alang sa sarili at iba at sumunod sa lahat ng alituntunin sa bahay at paaralan. Ito yung gagawin ng mga bata po dyan. Ikahon ang larawan na nagsasabi ng sariling pangangailangan. Ang unang larawan, teacher, anong ginagawa? Hindi ko masyadong makita. Binibihisan yung bata. Parang naghahanda po. Okay. Binibihisan yung anak. Binibihisan. Pangalawang larawan, Naghahanda para ayan sa yung pumasok. ito, yan yung batang tumatawid, akay-akay siya ng kanyang magulang. Okay. Pangatlo, nawala na yung share. Paano po ng screen? Hindi ko makita yung sunod na larawan. Tumatawid sa tamang tawiran. Sure, pabalik ng screen sa paliit ko ng konti. Masyadong Yan, okay na yan, sir. Okay, Kita na, sumunod, Sir Les. eto, nagsisipilo yung dalawang bata. Nagpapakita ba yan ng tamang pag-uugali? Kasi ang nakalagay po dito ay mga nagpapakita ng ating pangangailangan, nagpapakita ng tamang pagkilos o pag-uugali na dapat gawin ng isang bata. Sumunod, ayan, ito po yung kasama yung nanay nila habang naghahanda ng kanilang pagkain at panghuli, nagliligpit ng kanilang laruan. Tama, Chair, no? Nagliligpit? Opo. Okay, ayun po ha. Ulitin po, ikahon ang larawan na nagsasabi ng sariling pangangailangan o nagpapakita ng tamang pagkilos o pag-uugali po. Kasama po yun dun sa kakahunan ng bata. Next, Chair. Ayan, dito naman po sa pag-alam sa natutunan, ang ating gagawin, ito ay nagpapakita ng pagsunod sa magandang gawain. Kapag naman ito ay hindi nagpapakita ng pagsunod, ang kukulayan nyo po ay ang star. Kulayan ito ng dilaw. Mga mami, careful po tayo sa paggamit ng color ha. Kung ano yung kulay na ipinapagamit sa panuto, yun po yung gagawin. Kasi kino-consider po namin na mali yun kung hindi nyo sinusunod yung panuto. Halimbawa po, nakalagay dito ay kulayan ng pula yung puso, pero ang ginamit nyo naman ay blue, mali po yun. Kaya dapat maging maingat tayo at basahin natin mabuti yung panuto bago natin pasagutan sa bata. Kung hindi pa nare-recognize ng bata yung color, kung alin yung red and yellow, as parent po, ituturo po muna natin sa kanya para sa susunod, alam niya na po yung gagawin. Okay, sabi po ha, kapag ang larawan ay nagpapakita ng pagsunod sa magandang gawain, yung puso ang kukulayan. Kapag naman sa palagay nyo ay hindi, yung bituin o yung star ang kukulayan ng dilaw. Mahalaga po na sabihin natin sa mga bata, tanungin muna natin kung ano ang nasa larawan, ano ba yung napapansin niya, bago nyo po pakulayan. Huwag direktang ituro sa bata na, o ayan, kulayan mo yung puso, kulayan mo yung bituin.
ituro po muna natin sa mga bata bawat larawan. Okay, katulad dun sa number 1, pagtatapon ng basura. Pangalawa, nagtatapon ng basura pero sa tamang tapunan naman niya itinatapon. Pangatlo, nag-aagawan ng laruan. Tama ba yan o mali? Pang-apat, yung bata tinutulungan ng kanyang kapwa bata. Mahalaga po na matutunan ng mga bata yung mga pag-uugali na yan. Tapos kung sa palagay nyo ay sabi ng bata ay hindi siya tama, bigyan nyo po ng follow-up question. Bakit kaya hindi? Para mas lumalawak yung kaalaman ng ating mga anak. Next po, Teacher Des. Okay, eto naman po ang gagawin natin para sa araw ng Biyernes o September 24. Pangwakas na pagsusulit. Panuto, bakatin ang mga pangunahing salita ng panuntunan ng ating silid-aralan. Dahil wala naman sila sa silid-aralan, etong mga panuntunan na to po ay applicable din sa loob ng tahanan. Dahil hindi pa po nakakabasa yung mga bata or kung may nakakabasa na, yung mga magulang, kayo po muna yung magbasa sa mga bata, ituro nyo na mga anak, kapag nasa loob ng paaralan o nasa loob ng tahanan, ito ang mga panuntunan na dapat nating sundin. Makinig ng mabuti sa guro o magulang, ingatan ang mga gamit sa paaralan o sa tahanan, sumunod sa mga panuto, maging magalang sa lahat at maging tahimik sa mga laro at gawain. Kapag naituro niyo na yan sa bata, tsaka nyo pa lang po ipabakat itong mga salita na makikita nyo sa katapat ng bawat kahon. Uulitin po ha, babakatin po. Tapos, dahil po ito ay kasanayan na para matutong sumulat ang inyong mga anak, mga mami, kapag nagpapatrace po, siguraduhin po na tumatama po doon sa mga dated. Yung pagbakat ng bata, hindi yung basta na lang mabakat kung saan-saan tumatama. Tatandaan niyo po ha, wala po tayong skills na madidevelop doon kung hindi natin i-correct kapag mali ang ginagawa ng bata. Mahalaga po na itinatama na natin para habang tumatagal, ito ay nadidevelop po. Ha? Ang pagbabakat po ay kailangan tumatama dun sa mga tuldok-tuldok na yan at mabuo ng maayos yung salita. Okay na po, Teacher Angel, itutuloy ko na ba kay Teacher Arlene? Pwede naman Nandiyan po, na ba siya? sir. Wala pa po. Sige po. Teacher Des, next slide. Teacher Des, ayaw pa sa akin. Teacher Des, next slide po. Wait lang, sir, naayos nila. Nagloloko yata yung laptop niya eh. Ay, meron pa pala, sorry. And let May kadugtong pa pala yung pa, pangwakas sir. sa pagsusulit. Mga mami, may kadugtong pa po yung gawain sa September 24, araw ng Biyernes. Gawain, kadugtong po nung kanina yung letter B. Ito naman po, ang panuto, iguhit ang masayang mukha kung nagpapakita ng pagsunod sa tamang tuntunin o gawain sa paaralan at malungkot na mukha kung hindi. Halimbawa po yung number 1, tanong ulit sa bata, ano ang ginagawa sa larawan, nakikinig ng kwento, ito ba ay nagpapakita ng tamang pagsunod? Kung oo, lalagyan ng masayang mukha, kung sa palagay nyo ay hindi, malungkot na mukha. Pangalawa, mag-ingay sa loob ng klase. Ito ba ay masaya o malungkot? Pangatlo, magtaas ng kamay or itaas ang kamay kung nais sumagot. At ang panghuling larawan ay makipag-away sa kamag-aral. Masaya at malungkot na mukha lamang po ang ipapalagay sa loob ng bawat kahon. Ayan. And po, so sa supplementary worksheet week 2 naman po tayo. Sir Chanda, ikaw na po. Ako ba dyan? O, Parang kay Teacher Arlene ba yan? Sige, ako na lang po, teacher. Okay po, Teacher Des. Next po.
So para po sa supplementary worksheet 2, magsisimula po itong sagutan ng September 27. Tama po na, Sir? Hindi. Ano pala yan? Worksheet. So, bukas. Sir, Simula po September bukas. 20. September 20 po pala. Supplementary worksheet po pala. So, una po, yan po yung sinasabi namin kanina sa paalala na susundin po yung araw. Kung kailan po ipasasagot sa bata yung worksheet. Halimbawa, nakalagay po dyan, day 1. So, day 1 po, Lunes, ito lang pong unang larawan. Yan pa lang po yung unang pasasagutan ng day 1. Para hindi naman po agad na bibigla sa gawain yung bata. Kasi meron pong bata na baka madaling mapagod or ayaw na niyang gumawa kapag sobrang dami na. Susundin po natin yung schedule. Panuto, kulayan ang mga at huwag pong kalimutan ang pangalan sa itaas. Kung kaya na pong isulat ng bata yung pangalan po niya, hayaan po yung batang magsulat. Kung hindi pa po, pwede nyo naman po siyang gabayan. At sa pagsusulat po ng pangalan nila, pasundan po natin ang linya. Yan po yung blue, red, blue. Kung malaking letra at maliit na letra, di ba po kung malaking letra, nagsisimula sa letter sa color blue na linya, na guhit. Tapos pag yung small letter naman po, katulad ng small na maliit na letrang A, so nagsisimula po yun dun sa pulang linya. So doon nyo rin po pasundan sa bata para natututo na din po siya ng tamang pagsusulat ng letra. So yun po. At wag din po puro capital letters mga parents kasi meron pong na baka puro capital letters kasi mas madaling isulat ng bata dahil usually 'di ba pag capital letters po linya-linya pa lang. So para po hindi siya masanay ng ganon. So pwede naman po nating gabayan na malalaking letra at maliit na letra. So sa panuto po sa day 1, kulayan ang mga pangkulay ayon sa kulay na nakasaad sa mga ito. So yan, kukulayan lang po yung mga crayons po. Pula, kahel. Kahel is orange, tama, Teacher Chanda? Yes, orange. Dilaw, berde, asul, lila, violet. Baka po kasi nalilito. Berde, green, asul, blue. So, pakisunod po sa po mga mami ha, baka malito po sila. Kaya po 8 colors lang po ang pinaano namin para ma-identify po talaga ng mabuti ng bata. Day 2, itambal ng guhit ang mga larawan sa angkop na kulay ng mga ito. So, yung araw, ano po bang kulay niyan? Ipapatambal nyo po yung ng guhit dun sa salita po na nasa kabila, yung nasa box naman po na nasa kabila. At kung gusto din po na kulayan ng bata yung larawan, pwede din naman po para at least na-identify niya na rin po, di ba? Tapos kung kaya na po niyang magbasa ng bata, hayaan niyo po yung bata yung magbasa, pero kung hindi po, gabayan po natin. Next, Teacher Des. Wait lang, share screen ko yung Okay. Ikaw Wait na lang ulit. po. Ikaw na lang, Chair Grace. Chair. Oo nga, Chair. No, dalawa yung pula doon sa ayan pula-pula. Ay, wait lang. Mga parents, kasi po na-i-print na ba to, Chair Grace? Yes, Na lang na yan, siguro Chair. po yung Nakalagay na isang yan sa salita na pula, kung wala po, palitan nyo na lang po, burahin na lang. Hindi natin siya napansin, dalawa yung salitang pula Wait lang po. doon sa worksheet. Ay, nawala yung screen eh. Ano ba yung nawawalang color? Mamaya, balikan po natin naman. Opo, balikan na lang po natin mamaya i-correct. Ayan, sure. Berde ang May wala. verde. Action po sa
panuto po is yung dilaw na pangkulay ang gagamitin para pangkulay dun sa kahon, dilaw po na crayon ang gamitin po natin. Dito po sa box na nasa katabi niya. Halimbawa, yung araw, ano po ba ang kulay niyan? Dilaw o pula? Hayaan niyo po yung anak ninyo, parents, ang mamili po. Halimbawa, basahin niyo lang po sa kanila kung hindi niya kaya magbasa. So, alin dyan anak? Anong kulay ng araw? Pag sinabi niyan dilaw po, tsaka po kulayan yung box na may salitang dilaw. Ganun po. Next po, day 5, kulayan ng baghari ayos sa pagkakasunod-sunod ng mga kulay na nakasaad sa ibaba. So, yan. Una po is pula. So, yung unang linya, pakulay po sa bata, pula, kahel, dilaw, hanggang sa sunod-sunod na po. So, kung mapapansin po natin, parents, wala po siyang day 3 or yung araw ng Miyerkules. Kasi, ulitin ko po, yun po ay non-curricular day activity. Next po, teacher. Module, week 3 na, sure. Ano pa rin, sir, yung nasa screen. Nagpalit, Worksheet Sir pa din. Grace, ng screen, ng slide. Ayan. Wala pa din. Baka loading sa akin or ano. Hindi, wala pa talaga, Wala. Sir. Wala pa rin, sir. Oo nga. Akala ko, sir, baka loading Pa lang. din. Ayan, Nasa nagpalit worksheet na. pa din, sir, Grace. Hindi pa. Isang enter pa, Sir Grace. Ayan Isa na, sure. pang pindot, sir, Grace. Nagpalit na sa'yo? Yes. Wala pa rin sa akin. Sa'yo, Teacher Ano Angel. muna, sir, stop mo muna. Tapos share screen mo ulit. Baka nag-hang kasi sa ano. Yan. Minsan kasi nag-hang sa Zoom pag sa connection. Wait lang, sir. Naka-block pa. Sa akin din naka-block pa. Ayan. Module ano na tayo? Week 3, sure. Kay Teacher Arlene na. Yes po. Ay. Next po. Next slide mo na, Sir Grace. Sure, nawala naman. Naka-join ba si Grace, Teacher nawala Arlene? yung... Grace, ako na. Ayan na, si Teacher Des na. Okay na siya. May nakikita na po. Wala pa, Sir. Wala. Teacher Grace pa rin siya yung Oo. nag-share screen. Teacher Agarin has started screen sharing pero naka-block. Yari. Baka nag-hang yung connection din niya. Kasi sa akin nalabas na. Wait lang. Wala pa, Mami. Sir. Ano pa rin? Teacher Agarin has started screen sharing. Tapos naka-block. Hindi lumalabas yung... Teacher Grace, stop screen mo po. Teacher Grace. Nawala siya. Yan po. Yan, sir. Naka-block na. Pa din. Loading pa, Sir Sam. Ayan. Okay na, Sir Gray at Sir Des. Back na lang isa pa, Charles. Para dun sa reminders. Sa schedule ng Module 3. Schedule ng module. Ayan. Isa pa, Yan. Sir. So, Isa para pa. po sa Isang back ating- pa.
Anuhin ko na to, Teacher Angel. Okay po. Para po sa Module Week 3 po, si Teacher Okay po. Chanda. Kung hawak niyo po yung module 3 niyo, pwede niyo pong isulat na agad doon yung mga sasagutan bawat araw para may guide po kayo. Mga sasagutan natin sa module para sa week 3 or ikatlong linggo. Sa unang araw po, araw ng Lunes, September 27, aralin, pagpapakilala ng aralin, pahina 4, sagutan ang gawain 1 sa pahina 5, at ang worksheet week 3, day 1. Para naman po sa araw ng Martes, sagutan ang gawain 2 sa pahina 6, ang gawain 3 sa pahina 7 to 8, at ang worksheet 3, day 2. Para sa araw ng Miyerkules, non-curricular activity. Ibig sabihin po, rest ng bata. Araw ng Webes, September 30, sagutan ang gawain 4 sa pahina 9, aralin at sagutan ang tandaan sa pahina 10, at sagutan ang worksheet week 3, day 4. Para sa araw ng Biyernes, October 1, sagutan ang pag-alam sa natutunan sa pahina 11, sagutan ang pangwakas na pagsusulit sa pahina 12, at sagutan ang worksheet week 3, day 5. Mga mami, pwede nyo itong i-screenshot po or picturean para kapag nagsagot yung inyong mga anak ay hindi nyo makakalimutan kung ano lang ang dapat sagutan sa bawat araw para hindi natatambak po yung gagawin ng mga bata. Next slide po, Teacher Des. Ayan, ito po ang ating quarter 1, week 3. Okay, para sa araw po ng Lunes, ito ang gagawin ng inyong mga anak. Pagpapakilala ng aralin. Kilalanin ang mga larawan na nasa kahon, ituro at sabihin sa magulang alin ang malaki, maliit, magkatulad, mga hugis, kulay at ang gamit ng bawat isa. Gabayan ng magulang o tagapagturo ang mga bata. May makikita po kayong sample dyan. Yung larawan ng isda, mayroong malaki at maliit. Dito naman po sa magkatulad ng itsura yung larawan. At dito naman po, kasama na po ng magkatulad yung naiiba. Di ba may tatlong larawan ng cupcake doon? Yung dalawa magkatulad, yung isa ay naiiba. Tapos dito sa kabila po, nakalarawan po dito ang iba't ibang uri ng hugis. At pwede nyo na rin po ulit i-review yung iba't ibang uri ng color. At sa ilalim ay ang iba't ibang mga guhit o linya. Pag-aaralan lang po ito, mami, wala po kayong isasagot dyan, ha? Halimbawa po, dun sa malaki-maliit, bukod dyan sa larawan na yan, maaari pa kayong magpakita ng ibang example sa mga bata. Halimbawa, magpakita kayo ng dalawang bola, may mas malaki, may mas maliit. Dun sa magkatulad at naiiba, halimbawa si mami, si kuya, tsaka si tatay. Alin ang naiiba doon? Si tatay. Okay, tapos dito naman po, dun sa iba't ibang hugis, mga mami, ito po ha, yung pagturo po ng hugis, yung parisukat po, ituro po natin parisukat sa Tagalog, square sa English. Huwag po natin ipakilala sa bata na ang tawag sa kanya ay box. Uulitin po ha, hindi po box yung ituturo dyan. Bilog, tatsulok, parisukat. Maaari nyo na rin idagdag dyan ang parihaba. Tapos alala niyo sa mga bata ang pagkakaiba ng parisukat at parihaba. Huwag pong uulitin ko po ha, huwag po sanayin ang bata na ang tawag sa parisukat o square ay box. Mali po yun. Yung box po, hugis parisukat po yun. Okay, next, Teacher Des. Para po sa araw ng Lunes, di ba nung una po pinag-aralan nyo, ngayon naman susubukin natin yung kaalaman ng mga bata. Pasagutan ang gawain 1, panuto, bakatin ang mga putol-putol na linya at sabihin ang hugis ng mga ito. Kulayan ng pula ang hugis bilog, kulayan ng dilaw ang tatsulok at kulayan naman ng asul ang parisukat.
Eto po ha, kailangan katulad ng nasabi ko kanina, kapag nagpapatrace, siguraduhin na tumatama sa mga putol-putol na linya yung guhit. Hindi po yung basta ma-trace lang pero hindi naman tumatama sa line. At gamitin ang tamang kulay na sinasabi ayon sa panuto. Hindi po ito kukulayan base sa gusto ng bata. May mga tamang kulay na dapat gamitin sa bawat hugis. Halimbawa po, ang bilog ay kukulayan ng dilaw or yellow. Ang tatsulok ay kukulayan naman ng, kulayan ng pula ang bilog. At ang tatsulok ay kulay dilaw at ang parisukat o square ay kulay asul. Tatlong kulay lang po ang gagamitin dito. Hindi po gagamit ng iba't ibang kulay. Ayan, para naman po sa araw ng Martes, gawain 2, kulayan ang mga larawan na magkatulad. Okay, ito po, ituro po muna natin sa mga bata. Halimbawa sa unang kahon, tanungin natin ang ating anak, ano ang nakikita mo sa larawan? Hayaan po natin siyang mag-response. Pag sinabi niya na mayroon pong mansanas, mayroong axe o palakul ba yan? Ayan. Oo, Pa-identify niyo po sa bata, anak, ano yung napapansin mo sa larawan? Hanggang sa masabi niya na magkatulad po yung tatlo, yung isa po na iiba. So, papakulayan po natin yung larawan. Dito po sa gawaing ito, wala naman pong required na color na gagamitin. Kaya pwedeng gumamit ng kulay na gusto ng bata. Pero mahalaga na ipagamit nyo na ano ba ang tamang kulay. Katulad halimbawa sa number 1, ang magkatulad ay mansanas. Pakulayan nyo na po yung mansanas ng tamang kulay na pwede sa mansanas para nakakasanayan nila po. Next, puntahan ang pangalawang larawan. Ipa-identify muna ulit sa bata kung ano ang nasa larawan. Pangatlo, pang-apat, pang-5. Para saan ba yun, Mami? Mahalaga po kasi na nakikilala nila yung mga larawan para lumalawak ang vocabulary ng ating mga anak, lumalawak yung kanilang kaalaman. At next time, pag na-encounter nila yung mga larawan na yan, alam na nila na ito pala ang tawag dito ay mansanas, ito pala ay regalo, orasan, or drum, ganyan po ha. Para hindi po agad sagot lang ng sagot, magkaroon din po kayo ng pagtuturo muna sa inyong mga anak. Thank you po, Teacher Chanda. So, para sa gawain 3, para naman po sa Module 3, gawain 3 hanggang tandaan, Teacher Vicky. Teacher Yes. Vicky, nandiyan Magandang ka ba? hapon. Magandang hapon po. Sun slides, teacher. Gawain 2 to. Announcement po sa Kinder Green and Brown. Ang ating kulay po ng portfolio ay kulay violet. Kulay violet po ha. Thank you po. Gawain 3 para sa September 28, Martes po. Panuto, kulayan ng pula ang lahat ng bilog, kulayan ng dilaw ang lahat ng bituin. Dalawa pong kulay lang ang ating pag-aaralan dyan ha. Wala pong ibang kulay. Pula at dilaw. At ang hugis naman po ay ituro na natin. Meron tayong hugis na bilog at hugis ng bituin. So wala po kami makikita ang kasi ma'am, gusto ng anak ko kulay blue, tapos blue yung ilalagay nila, ganun po. Ha, sundin lagi ang panuto. Next po. Ganun din po sa ating gawain letter B. Kulayan ng asul ang lahat ng tatsulok at kulayan ng berde ang lahat ng parisukat. Dahil madali lang po ang aralin, paanuhin niyo po, pagganahin natin ang imagination natin. Anak, ano kaya yung mga pagkain na hugis, at tatsulok? Ano kaya yung mga bagay dito sa bahay natin na hugis, parihaba? Ganun po, parihaba, parisukat. Parang iba yung sa sir. Parihabayan, pero parisukat yung nakalagay sa Correction po doon, parihaba, ha? Mga yung mami, sa ha? module yan, sir. Kamali. Po, parihaba. Pasabi sa bata, iyan ay parihaba o rectangle.
Okay po. Yun, para paganahin nyo yung kanilang imagination. Kung tapos na silang magkulay, kasi saglit na saglit lang naman yan, pwede na silang mag-drawing ng mga hugis na napag-aralan, yung star, yung parehaba, yung tatsulok, at saka yung kaninang bilog. Next po. Ayan. Miyerkules po ulit. Ang inuulit namin ay non-curricular activity. Pwede po kayo ditong mag-practice or magpahinga. Mag-practice ng pagsulat ng mga dotted lines, ng mga patayong mga linya, or para po masanay yung mga anak ninyo. Yan. Pahinga po ha, pahinga. Kung hindi naman natapos yung gawain, pwede nyong ipagpatuloy. Yun po. Thank you po. Next. Gawain 4. Ito po, pagbakatin ang bilang 0 hanggang 3. 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Nakita nyo po yon, dito lang yan sa screen. Pero malinaw naman po sa inyong mga, sa inyong module, kasi ito ay nabanat lang, kaya ganyan po. Sabi nga ni Ma'am Chanda kanina, sundin ninyo yung pagbabakat, kung paano binakat po ha. Hindi yung masulat lang po. Next, ituro nyo rin po yung 0, paano pag 0, yung 1, 2, 3, para hindi sila nagsusulat lang, hindi sila nagbabakat lang. Magpakita kayo ng isang bagay, o ilan to anak, o tapos yung 2, ilan to, ilan ang lapis mong hawak, ilan ba yung notebook mo sa harapan, ilan yung TV natin, ilan yung ating rep, ganun po, para at least kabibilang na practice. Doon po, September 30 na. Huwebes po yun. At sa Biyernes po, tandaan sa ating aralin para sa tandaan. Sa araling ito, natututunan natin ang gamit ng iba't ibang kombinasyon ng linya tulad ng patayo, pahiga, pahalang, pakurba, na makabubuo ng iba't ibang hugis na makikita natin sa ating kapaligiran. Natutunan din natin ang mga bagay na magkapareho at magkahugis at laki. Ibig sabihin po neto, ito na po yung summary ng ating lesson ha, sa tandaan. Katulad din nung pinakita sinabi ni Ma'am Chanda kanina, yung malaki, maliit. Kasi andito na, ibig sabihin po ito ay summary of the lesson na natin. Yung lesson natin na yan. So, kung masipag po kayo, pwede kayong gumawa. Kumuha kayo ng tunay na bagay. Anak, anong hugis na itong itlog na hawak ko? O kaya ano kayang hugis ng TV? Ano kayang hugis ng ating plato? O at least meron po kayong additional information sa anak niyo. Para yung mga bagay sa loob ng bahay ninyo, napapamiliarize din po sila. Ano kayang hugis ng payong pag nakatiklo? Yung payong na mahaba. Ganun po. Or kaya po ay maaari nyo ring pagpasanayin yung anak niyo mag-drawing ng mga bilog-bilog kasi yan po ang ating aralin. Next po. Pwede niyo po rin sabihin sa mga anak niyo, anak, ano ba yung mga hugis o mga linya na ating pinag-aralan nitong nakaraan? Para meron din silang pagbabalik-aral. Para sa pag-alam sa mga natutunan, pag-aralan ng mga hugis sa bawat hanay. Alin ang katulad ng hugis na nasa kaliwang kahon? Bakatin ito at kulayan. Ayan. Hahanapin lang po. Yung eye movement po ang ating inaano dyan. Ang dinedevelop natin. Yung coordination ng ating left and right. Tapos yung eye coordination, makikita nila. Tapos yung mapapamiliar sila. Alin ba yung doon magkatulad? Next po, Biyernes na, October 1. At para sa pangwakas na pagsusulit, kilalanin ang mga larawan. Kulayan ng pula ang maliit na larawan at dilaw ang malaking larawan. O yan, kilalanin daw ha. Tatanungin sa anak niyo, anak, ano ang nasa larawan? Pag sinabi niyang bola, alin dito ang malaki, alin dito ang maliit. Ano ang ikukulay natin sa malaki at ano ang ikukulay natin sa maliit na larawan?
Ganun po, para meron din silang review ng lesson natin. Pag kayo ay nakokontian sa ating aralin, pwede po kayong magbigay ng sarili nyong example lang kasi tulad din ng ating nasa aralin po, ha? Yun lamang po. Thank you. Salamat po, Teacher Vicky. Thank you. Sa akin na po pala yan, Teacher Kim, sorry. Sa week 3 po ng supplementary worksheet. Okay po, Teacher Des. Tumana na yung video. Teacher? Tumana na. Nakikita ko na, Teacher Des. Okay na. Ayan. So, sa ating supplementary week 3, tandaan po ha, meron pong mga schedule naman po sa taas ng mga ipamimigay po namin supplementary worksheet. Tignan po. So, sa day 1 or Lunes, panuto, bakatin ang mga hugis at kulayan ito ayon sa nakasaad na kulay. So, yan po. So, sa meron po dyan nakalagay, kunyari, anong hugis ito? So, pag sabi niyang bilog, okay, tama. So, kulayan daw yung bilog ng kulay pula. So, sundan po natin. So, una po, ipabakat po ang mga hugis, tapos kulayan po. Next po, day 2, Martes, panuto, pagtambalin ang larawan sa katulad na hugis nito. Ayan. So, yan po yung ang tawag dito, pintuan. So, anong hugis ng pintuan, anak? So, yan, sasabihin, tas, ano yung nasaan yung katulad na hugis niya sa kabila? So, pagtatangbalin po ninyo ng guhit. Okay po. Next po, teacher. I-identify nyo din po yung mga larawan kung alam po niyang i-identify. Ngayon, kung hindi po niya alam ang tawag dyan, pwede nyo pong sabihin, tulungan po yung bata. Next, teacher. Next po, yan po. So, day 3, wala po tayong day 3. So, day 4 na po agad, Huwebes. Panuto, kulayan ng hugis na katulad ng larawan na nasa kahon. So, yan. So, yung unang larawan po ay ipa-identify nyo po muna. So, sasabihin, ano yan, anak? Sabihin po niya, diba, bola po. So, hanapin mo nga yung katulad na hugis ng bola dito sa tatlong hugis na nasa katabi niya. Yan pong tatsulok, parihaba, bilog. So, alin yung kaparehas ng bola dyan? Piliin mo nga. So, yun po. So, hayaan nyo po yung bata na kulayan o hanapin yung katulad na hugis ng bola. Ganon din po sa pangalawang larawan, pangatlo, pang-apat at pang-5. At huli naman po sa day 5, panuto, gumuhit ng tao gamit ang iba't ibang hugis sa loob ng kahon. So hayaan nyo po, di ba meron po tayo na yung paggamit lang po ng hugis, nakakagawa po ng drawing ng tao. Halimbawa, sa ulo, hugis bilog. Hayaan nyo po yung bata kung ano po yung niya. Sige nga anak, gumuhit ka. Halimbawa, kung gusto niya ng isang pamilya, gusto ko yung pamilya natin ang iguguhit ko pero gamit yung mga hugis. So, hayaan niyo po siya kung kaya niya na po. Halimbawa, isang tao lang ang gusto ko pong iguhit. Okay lang po yun. Basta gumuhit po ng tao na gamit yung hugis. Halimbawa, kung yung ulo ay bilog, yung katawan po niya, gusto niyang ang gamitin na hugis ay parisukat. Tapos yung mga kamay, parihaba, bahala po siya o bahala po kayo. Gabayan nyo na lang po siya. So, yun lamang po para sa ating supplementary worksheet. Week 3. Sige, ako na ba dyan? Ayan, Sir Kim.
Sige, ikaw na po. Okay, sige. Good Para sa afternoon mga po, paalala. parents and teachers. So, ito po yung mga paalala namin. So, sa pagbabalik po ng module, wala po may exact date and time kasi po, ang hawak po ninyong module ay buong quarter 1 na po. So, ulitin ko po, ang hawak po ninyong module ay buong quarter 1 na po. Ang susundin nyo lamang po na pagsagot ng module, kung hanggang ilang pahina, is yung mga pinag-usapan natin ngayong week. Bali, week 2 and 3 na po iyan, yung pinag-usapan natin. Okay po? Next slide po. Okay po, para sa pagsagot sa mga katanungan, pwede po kayong mag-chat sa ating chat box. Kung may katanungan po kayo, doon naman po sa mga naka-FB Live, comment down na lang po kayo. Sige po, babasahin namin. Ayan mga teachers, mag-unmute na lang po. May mga tanong po ba kayo, parents? Pa-chat na lang po sa ating Zoom. Gusto ko magsalita, paraisan lang po. Para ma-unmute ko po kayo. Sa gusto doon magsalita, raise hand lang daw po. Meron dyan sa setting. May naka-raise hand. Tingnan natin. Ay, ang dami naka-raise hand. Yan Oh. nga eh. Si Mami Bertal sa Hanley. Naka-raise hand. Ayan siya, may tanong sa chat. Saan po yung supplementary worksheet? Bukas po ang bigayan ng supplementary worksheet, 1 o'clock p.m. sa school. So bukas pa lang po namin ibibigay. At sir, ibalik mo ulit dun sa sa slide ng natin bukas. 1 hanggang 3 lang, sure, The no? next, Ayan. So, Sir ito Michelle? yung 1 hanggang 3, tama ba yung oras? Opo, ay, po. hanggang 3 lang ba? Hindi ko alam. Yes. Ang nakita Ayan. ko, 1 hanggang 3. Opo, Sir Michelle, tama po. 1 p.m. hanggang 3 p.m. So halimbawa po ganito, parents, kunyari working po kayo, tas hindi po kayo aabot ng 3 p.m. Mag-iiwan, tama ba mga teacher? Iiwan po namin yung worksheet po namin na sa guard na din po para po makakakuha pa rin po kayo. Magpipirma na lang po kayo ulit dun sa tapat po nung pangalan ninyo para kung nakakuha may na. oras pa rin kung kailan sila pwedeng pumunta, hindi whole day. Oo, Kasi sir. depende sa schedule. Hanggang din po, kaparehas ng module na, sir, 1 to 4. Yes. 1 o'clock din po. Tapos, kay Mami Irene, pwede pa po ba humabol pag na-late na po yung bata sa pagsagot sa week 1? Opo, pwede nyo pong ihabol naman po yung pagsagot po ng module niya. Ito, yung submission po ba ng week 1 module, tomorrow din po ba? Hindi po, kasi pag binalik ko yan ay naka-booklet style na po. Opo. Wala po kayong ipapasa bukas kung hindi ang inyong birth certificate. Ulitin po ha, wala po kayong dadalahin bukas. Hindi nyo dadalahin ang module. Ang dadalahin nyo lang po ay ang birth certificate ng inyong mga anak. Make sure po ito ay na-photocopy na or na-xerox na po ha. Sure, may tanong kung Yan. pwede daw mag-send ng soft copy. Pwede po kami mag-send, Pwede basta po. po kaya nyo pong mag-print. Kayo po ang magpiprint noon kung hindi po kayo makapunta sa school. Tama po? Yes. Opo, sure, pwede po. Yan. Sir, Kung yung pwede mga, po po mag-enroll, yes po. yung mga hindi pa rin writing nakakakuha ng Po ba ipapasa? module, yung mga bagong enroll, pwede na nilang isabay bukas. Yes po, yung mga bagong enroll po pwede po bukas 1 to 3 din po.
Same schedule po ng Sir, ano. another question. Yung writing notebook po ba ipapasa po? Uulitin po, wala po kayong ipapasa bukas. Pupunta lang po kayo para kumuha ng supplementary worksheet at dalahin ang birth certificate na hinihingi ng inyong advisor. Wala po kayong dadalhin na notebook, wala kayong dadalhin na module. Katawan nyo lang po. Ballpen, sir, para... O ay ballpen po kasi hindi po kami nagpapahiram po ng ballpen. Bring your own ballpen and alcohol po para sa ating kaligtasang lahat. Yan Kung po, may yes napasa po, na ma'am. pong ano. Meron na pasa na Sir, pong ito. local birth certificate, okay na po yun. Yung mga nagpapadala, yung pinadadala po namin mga birth certificate is para dun sa hindi pa po nakakapagpasa. Sir, eto. Kung soft copy po ang hihingin na nyo, kayo po ang magpiprint, si Teacher Grace para yon. Yes. O, yung supplementary worksheet po, magkakaroon din po ba ng schedule ng pasahan or diretso sa portfolio? Huwag po munang ilalagay sa portfolio kasi mahirap pong checkan. Ilalagay niyo lang po ang supplementary worksheet sa portfolio after ng checking. Ang supplementary tapos yung- worksheet po ay ipapasa kasabay po ng module na isasabihin ng bawat advisor po, ha? Hintayin din po yung schedule kung kailan po namin ipapapasa. May Sir, tanong wait po lang sa po. worksheet, ay sa ano, worksheet ba? Sa FB Live may tanong din. Ma'am, good afternoon po. Yung gawain po ng week 2 hanggang September 26 lang po ba? Ayan. Yung yung sliding chair desk na may by schedule yung pagsagot. Pwede rin ninyong sundin yun. Pero kung wala po kayong time, pwede rin naman mag-extend. Kayo po ang bahala doon. Kasi syempre alam namin na working din po kayong mga parents and pinapasok nyo lang po yung time nyo kapag may time kayo na turuan yung anak ninyo po. Ma'am Kim, ano po kulay? Yan Ma'am po, Kim, wait po. anong kulay po na natin? Ito po may nagtatanong Mami! po, kung pwede daw po bang tita? Pwede din naman po kung sino po yung mapapasuyuan nyo pong kumuha. Next Mami po, Rose yung sa Ann, page. pabasa po sa natin group chat. Mami, please, parents, please po, mag-backread po kayo. Kasi po kung paulit-ulit po tayong sasagot sa mga tanong po ninyo, is mahirapan din po kami mga teachers. So please, mag-backread na lang po. Ayan, yung Yeah. nagtanong Yung sa... writing notebook po, tsaka yung portfolio po, is i-ready lang po. Hindi pa po yan gagamitin ngayon. Pinaghahanda lamang po kayo para in case po. Di ba po, ang portfolio po ay magagamit nyo lang po kapag naipasa nyo na po sa amin lahat ng worksheet week 2 hanggang 8. Kasi checkan pa po namin yan bago nyo po ilalagay sa inyong portfolio. Kaya wag po magmadali. Pwede pong dahan-dahanin ang pagbili o paggawa po ng inyong sariling portfolio. Ganon din po sa writing notebook po. Hintayin po ang instruction ng inyong mga advisor. Sir, linawin nga natin yung sa pagsagot ng module, yung schedule. Mga mami, tandaan niyo pong mabuti ha, para hindi tayo nagkakagulo. Yung schedule po na ibinigay namin sa inyo per day, yan po ibinigay namin as guide niyo po para hindi kayo nahihirapan na halimbawa isang araw ipapatapos niyo lahat. Kaya po namin hinati-hati para din yung bata ay hindi naman masyadong napapagod. Ngayon po, yung ibang parent nagkakaroon ng problema kasi kayo ay working, yung iba ay wala talagang time, walang magtuturo. Ito po ay nasa inyong bahay po. Ibig sabihin po, kontrolado nyo rin yung pagsagot sa module. Ngayon kung saan po maluwag yung araw nyo at yung oras nyo, pwede naman po doon kayo magsagot sa time na yon. Ang mahalaga po, ang module ay masasagutan yung para sa isang linggong yun. Kasi kung hindi nyo po masasagutan yung 1 week, itatambak nyo aabuti ng week 2, week 3, mahihirapan po kayo doon. Kaya po ginawa namin ng paraan na mapadali para sa inyo. Ngayon kung wala talagang kakayahan na daily magsagot ng module,
pwede naman po yung Saturday gamitin natin para mahabol yung mga gawain na hindi nasagutan ng bata po. Huwag pong mag-alala kung hindi kami nakapagsagot ng Monday, sasagutan pa ba namin ito o hindi po? Sasagutan pa rin po. Lahat po ng gawain sa module ay sasagutan ng bata kahit hindi dun sa mismong araw na nakalagay sa schedule po. Kung saan po maluwag yung time nyo po ha. Kasi baka yung iba syempre wala din naman talagang oras, wala ring time, walang magtuturo sa mga anak nila. Basta iwasan lang po natin na pagsagutin ang bata ng isang bagsakan para hindi siya mapapagod at hindi daming ginagawa. Pinasagutan nyo yung module 1 ng isang araw lang o ng isang oras lang. Kawawa din po kasi yung bata. Ang isinasaalang-alang po natin dito ay ang inyong mga anak po. Next po, teacher yung sa page 8, sa week 3. Lahat po ba yung nagkamali lang po yung nasa module, teacher Des post nga, yung week 8. Kasi may mali doon sa module eh. Module? Ang nakalagay parisukat pero yung week 3 page 8. Amateur week. Ang nakalagay doon sa week 8 ba? Ay, week 3 ba to? Week 2. Page 8 po sa week 3, lahat po ba yun ay parisukat? Tama ba? Ito ba? Di ba yung picture kasi pariha ba? Ayan o. So, mali lang. Typo error lang. Tama ba, Chanda? Hindi, siguro kasi minsan, Char, di ba yung shape, yung katulad ng bilog, minsan nagiging oblong, ganun. Oo, yun nga eh. Or basta, yan po yung niya. Same lang po yan. Dalawang hugis lang po yan since ang nasa larawan ay parihaba na yung kukulayan po. Pero berde pa rin po yung gagamiting kulay po. Ibig sabihin, yung tatlong shape na yan po ay kukulayan nyo pa rin lahat. Kasi naguguluhan sila kung lahat ba yan daw ay parisukat o parihaba. Siguro yan ay medyo parisukat, kaya kasi. lang depende sa printing. Hindi, sa module naman, sa parisukat. Sa lang siguro, nung sa paglagay sa hard picture. copy. Yes, sa picture. presentation lang siya mukhang mahaba kasi ine-stretch para makita, di ba, pag present. Pero Nice. sukat. Ang mga mami, lahat po yan ay parisukat, kaya lahat po yan ay kukulayan po ng bata po. Naano lang po yan sa picture po natin. Apo. Tingnan niyo lang po yung hard copy niyo po, i-compare niyo po ngayon. Na-stretch lang po yan para lang makita niyo po na malaki yung picture sa presentation. Yung voluntary po ba na pagbibigay ng 1 rim ng typewriting bukas na din po ba? If ever. Anong typewriting? Yung bond paper siguro, mami, tinutukoy nila. Kung bibigay sila ng bond paper. Hintayin niyo po yung announcement po nung po ninyo. Next po. Ayun pa daw, Teacher page Kim. 11. At Anong yung page 11, sir? na din po ng week 3, babakatin po ba yun at Ay, oo kukulayan na nga, no. same kulay din na nasa left side? Siya, balik mo 11. nga. End ko na ba yung Teacher. End ko na ba yung FB Live? Sige, Oo, sir. Char, muna? Page 11, Page daw, 11, sir. week 3. Parang wala ka namang babakatin. Wala kasi sure siyang babakatin yata. Oo, hindi siguro nila nilagay. Sa module, hindi siya sure naka-tracing sa module. Kulayan na lang po kung hindi. Kasi hindi po siya naka-tracing line sa module. Yung pagkaka-print po ito, no, Sir Chanda, Oo, pagkaka-print hindi ng gumamit hindi po siya bakatin na lang din mismo yung salita kahit wala nang tracing. Yun na yung mismong bakatin nila. hindi siya sa Wala rin naman module. salita. Walang salita. Wala din. Wala kasi ako Wala hawak siyang na salita. copy. Siya, ilagay mo nga Ay. sa page 11. Ano po ba Sir, yung das page inext mo 11? pa nga. Ano po ba yun?
week 3, page 11, sir. Yung may mga shape. Ako, sir, mayroong module 3. Yung may shapes, ito, sir, oh. Ay, hindi nakikita. Yan ito. Sige pa, next pa. Next pa, Page sir. Next na mo lang. pa, sir. 70 Next pa, balik. sir. Yan, Next after pa, yan. sir. Sige. Yan, week 3. Yan, sige pa, sir. After yan. Sige, next mo pa, sir. Bakit iba? Page Bumabalik, 5 sir. yan eh. Bumabalik siya. 6. Anong picture nun? Pati yung Next, sir. Sir, after nung may isda, yun sa ano, Sir, yung may malaki i-telecast mo nga para makita yung picture. Meron Ito, yung sir, oh. mahirap, sir, pag may background. Nagtatanggalin ka. Sir, that's the next mo. Next. 7. Ayan, sir, oh. Ayan. Ito, yung sir. sir. Yung may color yan eh. Hindi kasi siya naka-tracing. Oo, hindi. Sir, na ano ko na kasi, di ba dun sa ginamit natin sa picture may color. Ang tanong nila is, kukulayan na same kulay Wala din na dito. nasa left side. Hindi nila yan makukulayan kasi naka-black and white ang ating photocopy. Teacher, kasi ang naka-instruction din, bakatin at kulayan. Bakat Kaya at hindi ito nila at kulayan. So, kahit Kasi ang hindi tanong na niya, po yung kukulayan bakatin, same sa kulay, hindi nyo na po makikita yung kulay na yan dun sa module nyo dahil naka-black and white na yan. Kulayan na lang based sa gusto nila siguro. Ayan na, Sir Grace. yan, sir. Kulay. Oh, wala na yung kulay sa module kasi black and white yung module natin, di ba? Wala na silang makikita dyan na orange, green, and blue. Hindi, i-note na lang kung Mag-base ano. na lang para- sila sa ano. Mag-base na lang sila sa shape. Tapos kahit Oo, anong sa kulay na lang hugis siguro. na lang, no, sir. Oo. Kunyari Ano hugis na lang bilog, mga mami, ano na lang. halimbawa, di ba bilog, ipahanap niyo yung bilog, kulayan na lang din. Kulayan na lang po, wala na kayong babakatin. Wala po kayong gagayahin na kulay kasi hindi nyo na makikita yung orange na Opo, yan. Yung considered na po namin yon. Oo. Kung ano pong, basta tama po yung hugis, no, sir? Hanapin nila yung match. Oo, Ka-match. yun lang po yung ano dyan. Hanapin niyo yung katulad ng bilog, tapos kukulayan po. Kung anong kulay na lang yung gusto ng bata kasi wala naman tong required color. Tapos, pangalawang larawan po, triangle. Ipahanap ang triangle sa tatlo, bilog, triangle, heart. O, kukulayan yung kapareho. Sunod, yung kasunod po, square, heart, square, triangle. Ganun lang po yung gagawin natin. Kasi naka-black and white na po yung module natin, kaya wala na pong color po doon. Mami Joylyn, yung tapsul, okay. Hindi na po ite-tracing kahit kasi hindi po kita yung sulat ng tracing. Yes po, Mami Zairo, sa module po sasagutan lahat. Sa module po sasagutan lahat. May tanong pa po ba? Ulitin po namin, bukas pa lamang po namin ibibigay yung mga supplementary worksheet po 1:00 hanggang 3:00 lang po. Kung pwede pong ipasuyo sa iba, pwede po magpasuyo. May mga video pa rin po ba yung mga Basta bata? alam yung teacher at yung section. Section. Ay, Yes. oo po, Para sir. hindi nahihirapan na. Ano, 18 above, baka utusan nila bata eh. Oh, bawal po bata mga Bawal mami bata. na. Iwasan po natin mag-utos sa mga bata po. 18 above lang ang pwedeng lumabas ng tahanan. May mga video pa rin po ba, sir, yung mga bata? Example po, exercise. Ngayon po, wala. Mami, parents, Mami Joylyn, yun yung ano yan, di ba? Sabi natin video po ng pagpapakilala ng sarili. So yun po yung isi-send po natin kay teacher. Ayan pala. Opo. Yung Kasi Yung po kung may sir, wala kasi. wala na. Example Wala naman po, po exercise. Kasi, Ano yun, videohan sila na nag-exercise hindi, ba? sir. Siguro ang ano niya, gusto niyang ipakahulugan. Di ba nung week 1, may performance task tayo na sinend nila through video. Ngayon ba, may gagawin ulit sila? Wala Wala, po. Kasi sir. wala po tayong aralin na pwede nating ipa-performance Task. Opo. task. Tapos wait lang
lang po kayo ng instruction po ng teacher nyo po. May tanong pa po kayo, until what time po itong meeting? Kung wala na po kayong katanungan, i-end na po natin. Picture na po para matapos na tayo. Baka po kasi may mga tanong pa po kayo.